Parte na nga ito ng pagbablog ko sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Kaya naman, samahan niyo ako sa A Day in My Life as an OFW here in Taiwan. Nasa impapawid na nga ako niyan mga kamema at excited na nga rin ako na lumapag sa Pilipinas. Pero bago yan mga kamema, nagbigay muna ang ating flight attendant ng ating makakain. Dahil gutom na nga din ako kahit mainit-init pa yan ay talagang isinubo ko na. Ayan, tuloy na iluwa ko. Sabi ko nga ay pwede na nga ito dahil gutom na ako. Iba nga talaga ang panlasa ng mga Chinese kaysa sa mga Pilipino. Medyo matabang talaga ang pagkain nila sa eroplano mga kamema. Or masyado lang talagang mataas ang panlasa ko kaya nga nasasabi kong matabang. Pagkatapos ko nga kumain ay sana iintip ako. Kaya nga lang nang makita ko ang labas na napakaliwanag ay tuwang-tuwa nga ako dahil napakaswerte ko mga kamema. Dahil hindi nga umuulan na siguradong paglapag ko sa Pilipinas ay hindi nga basa ang aking tatapakan. Napakaarte talaga ng kamema nyo. Nang makita ko na nga ang SM diyan mga kamema ay talagang feel ko na nga na nasa Pilipinas na nga ako at ilang minuto na lang at makikita ko na nga ang pamilya ko na susunduin niya ako kasama ang asawa ng kapatid ko. For the first time nga mga kamema ay magkikita na rin kami. Sana all my apam. Charot. Nalulungkot nga rin ako diyan mga kamema dahil hindi nga nila kasama ang anak ko sa pagsundo dahil sorpresa nga ito at may aasikasuhin nga ako ng tungkol sa kanya. Kaya nag-iisip na nga din ako kung paano ko nga ba makakasama kaagad ang anak ko diyan. Dahil 15 days nga lang ang ibinigay sa aking bakasyon ng aking supervisor mga kamema. Kaya nga nanghihinayang ako at gusto ko nga sulitin sa araw-araw na makasama ko ang aking nag-iisang anak. Pagkalapag ko nga sa eroplano mga kamema ay kinuha ko na nga rin ang maleta ko na kanina pa pala ako inaantay sa may waiting area sa unclaimed baggage. After nga yan mga kamema, dali-dali na nga din akong lumabas dahil pupunta na nga rin ako kung saan sila nag-aantay. Dahil nga wala nga akong load at hindi ko rin naman paano i-activate ang aking SIM card. Hindi nga ako nga naisip at nawala nga sa isip ko mga kamema na may libre palang wifi dito sa NAIA. Kaya nga sabi ko ay kinakabahan ako at maglo-load na nga lang ako pagkadating ko doon sa may waiting area. At pagkadating ko nga doon mga kamema, nagulat pa nga ako dahil ako pa nga ang nauna. Natanong ko na nga lang yung sarili ko kung sino ba talaga ang galing ng Taiwan. Pagkadating nga nila diyan mga kamema, tawang-tawa yung kapatid ko dahil mas nauna pa nga ako kaysa sa kanila. After nga niyan mga kamema ay suwakay na nga din kami ng sasakyan dahil nga napag-usapan niya namin na babalik na rin kami kaagad ng Laguna at iiwanan ko nga yung gamit ko sa tita ko dahil nga ang sabi nga namin ay kakain na nga lang kami sa labas kung saan nga doon malapit ang SM Santa Rosa. Natutuwa nga ako sa asawa ng kapatid ko dahil very jolly siya. Mabait yan mga kamema, marami nga kami napag-usapan dahil nga ngayon lang kami nagkita kaya marami nga siyang kwento. Nahihirapan na nga din ako dahil sobrang English ang kamema nyo. Nagahay nga siya dyan sa camera dahil natutuwa siya at sinabi ko nga sa kanya na mag-greet nga siya dahil nagbablog nga ako. Nagkikwento nga siya dyan sa akin mga kamema about sa kanilang mag-asawa na mahal niya nga daw yung kapatid ko. Mapapasa na all ka na lang talaga. Kinikwento niya nga sa akin diyan na malapit na nga daw niyang makasama ang kapatid ko dahil pumunta nga siya sa Pilipinas para nga kunin ang kapatid ko o susunduin niya na nga. Kaya nga natutuwa na nga din ako dahil makakalis na rin ang kapatid ko na may kasamang lungkot. After ko nga na maiwan ang mga gamit ko mga kamema ay dumiretso na nga kami sa SM Santa Rosa kasama nga sila dahil niya ang sinabi ng asawa ng kapatid ko ay ililibre niya nga daw ako at siya nga daw ang bahala sa mga bills. Sinabi ko nga sa kanya dyan mga kamema na magtipid-tipid siya dahil marami pa nga siyang gastusin at kailangan pa rin naman nilang magtipid dahil nga sa pamasahe nila magkaroon naman ang pamasahe nila kapag bumalik na nga sila sa Amerika. Kaya nga sinabi ko na nga lang mag-i-split na nga lang kami sa bayarin. Ang sinabi niya naman sa akin ay walang problema basta tingnan ko na nga lang daw kung anong gusto kong orderin. Huwag niya ko daw titingnan yung presyo. Sana all. After nga niyan mga kami may pumasok na rin kami kaagad sa SM dahil nga nagugutom na nga ako dahil nga ang kinain ko sa eroplano ay hanggang lalamunan lang dahil hindi niya ako nasiyahan. Naghahanap na nga kami ng mga kakainan diyan. Ang sabi ko nga ay sa Aldino. Ang sabi nga nila ay hindi naman sila sigurado kung meron dito. Alam niyo ba mga kamema na every time na nga lang na may mangyayari sa amin na ganito na magsasama-sama kami o kakain kami sa labas at pupunta kami sa mga gandang lugar ay naalala nga namin ang papa namin dahil nga hindi niya naman naranasan ng mga ganitong bagay dahil nga maraga siyang kinuha ng nasa taas. Kaya nga kapag may mga ganitong ganap ay hindi nga namin maintindihan yung nararamdaman namin kung mas tutuwa ba kami o magiging masaya dahil nga alam namin na hindi na nga namin siya kasama. Ipinapagpasa Diyos na nga lang namin na sana nga ay sabi namin ay magiging masaya na nga rin siya kung saan man siya naroroon. Isa pa nga din iniisip namin diyan mga kamema ay wala nga din yung kapatid kong lalaki at kasama na rin doon ay wala rin ang aking anak kaya medyo malungkot nga kami dahil hindi nga kami kumpleto. At pagkatapos
nga ng 10 tumbling at 3 gapang ay nandito na nga kami sa Pizza Hut dahil nga dapat ay kakain kami sa Saburi, kaya nga lang sobrang maraming tao eh sabi ko naman ay lumipat na nga lang kami dahil baka magantay pa kami roon eh gutom na nga kami. Dito nga kami napunta sa Pizza Hut na sabi nga namin ay mukhang masarap din naman. Natatawa na nga lang ako diyan mga kamema dahil paulit-ulit nga at ang kulit ng asawa ng kapatid ko dahil wag ko nga daw tingnan ang presyo. Every time natitingin niya ako sa menu, ang sinasabi niya ay ang alalahanin ko kung masarap daw ba ang kukunin kong pagkain. Wag ko nga daw isipin ang babayaran dahil siya na nga ang bahala. Nahihiya din naman ako mga kamema dahil alam na alam ko na kailangan din naman nila ng pera. Pero natutuwa nga din ako diyan mga kamema dahil nga nararamdaman ko na hindi nga talaga siya madamot pagdating sa pagkain. Una nga dumating dyan mga kamema ay yung inumin. Ang inorder nga namin diyan ay lemon juice. Kasabay na nga diyan yung inorder niya rin na Pizza Hut para sa kanya. Pizza is life nga dyan sa asawa ng kapatid ko dahil paborito niya yan, kasama na rin ang pasta. Kaya nga natutuwa ako at gutom na siguro kaya nauna na rin siyang kumain. After ilang minutes din mga kamema ay dumating na nga rin yung in-order namin. Bali umorder din kami dyan ng pasta para sa asawa ng kapatid ko. Sa amin naman ay chicken wings na ang flavor ay barbecue at garlic flavor. Sobrang sarap niyan mga kamema kaya sulit na sulit talaga yung bayad mo. Habang pinagmamasdan ko nga diyan yung pagkain mga kamema ay nalulungkot nga ako dahil hindi nga kasama yung kapatid ko at ang anak ko. Sayang at hindi niya nararanasan ng mga ganitong bagay. Ang sabi ko nga na lang ay babawi na lang ako kapag magkakasama na kaming lahat. At pagkatapos nga namin kumain mga kamema ay tinake out na nga lang namin yung mga pagkain na natira namin dahil sayang nga naman at paborito rin naman ng asawa niya yung pizza na natira. After nga namin kumain mga kamema ay nag-ikot-ikot nga lang kami saglit dahil nga ang asawa ng kapatid ko at ang kapatid ko ay babalik na rin sa Tagaytay kung saan sila doon tumutuloy. At kami naman ng mama ko at ng kapatid ko ay sa tita ko naman kami tutuloy. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo nung unang vlog ko na may aasikasuhin nga ako ng biglaan dito sa Pilipinas. So yun lang mga kamema. Bye!